Alam niyo yung pakiramdam na successful ka, kinikilala ka ng lahat, pero sa likod ng mga papuri, may duda sa pagkatao mo? Tatalakayin natin ngayon ang isang kwento mula sa Genesis. Tungkol ito sa kung paanong ang isang simplang balon sa gitna ng desierto ay naging susi sa paglutas ng isang malaking alitan at sa pagpapatibay ng tiwala. Well, ganyan-ganyan yung naging sitwasyon ng isang napakakilalang tao sa kasaysayan, si Abraham. Hinahangaan siya sa success niya, pero yung integrity niya, ayun, kinwestiyon. At dyan mismo magsisimula ang kwento natin. So, eto na nga, biglang may dumating na bisita, isang lokal na hari, si Abimelech. Pero teka, hindi siya dumating para makipag-away. Ang dala niya isang pag-amin, isang katotohanang parang hindi na niya kayang itago pa. Sabi mismo ni Abimelech, kasama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. In short, kinikilala niya, saludo siya sa success ni Abraham, kitang-kita niya eh. Pero, at ito yung malaking pero, kahit hinahangaan niya, may kulang. Isang napakahalagang bagay, tiwala. So, bakit kailangan pa ng sumpaan? Dito natin makikita yung pinakaugat ng problema. Kasi kung babalikan natin, nagsinungaling pala noon si Abraham tungkol sa asawa niya. Kaya kahit na kinikilala na siya ngayon, andun pa rin yung, alam mo yon, yung anino ng duda. Recognition is there, but trust, wala pa. At itong kawalan ng tiwala na to, dito na to sasabog. At saan? Sa isang napaka-basic pero napaka-critical na bagay, tubig. Isang issue ng survival. Kailangan nating tandaan, noong unang panahon, lalo na sa disyerto, ang balon, katumbas niyan ay buhay. Hindi ito simpleng away sa property lang ha. This was a life or death situation. Ang pinang-aawayan nila kung sinong mabubuhay. So, ito na yung conflict. Yung mga tauhan ni Abraham, nagpapagod maghukay ng balon. Tapos, bigla na lang marahas na inagaw ng mga tauhan ni Abimelech. Grabe, di ba? So dinala ni Abraham yung problema direkta sa hari. Pero dito magbabago ang lahat. Hindi sa kung ano ang sinabi niya, kundi kung paano niya ito hinarap. Kasi isipin niyo ang daling gumante, di ba? Ang daling makipag-away. Pero imbes na violence ang isagot, ibang-iba ang naging diskarte ni Abraham. Pinili niya yung landas ng kapayapaan. At ang galing ng strategy niya, may tatlong simpleng hakbang. Una, hinarap niya. Kalmado pero direkta. Pangalawa, gumawa siya ng tipan. Isang formal na kasunduan para wala ng gulo sa future. At pangatlo, nagbigay siya ng patunay. Ipinakita niya na ang isang konfrontasyon pwedeng maging pundasyon pala ng isang matibay na kapayapaan. At yung patunay niya, 7 tupa. Pero hindi ito bayad ha. Ito ay nagsilbing parang isang buhay na resibo, isang public evidence na hindi pwedeng itanggi ni numan. Para bang sinasabi niya, itong 7 tupa na to ang saksi na sa akin ng balong ito at tapos na ang usapan. At dahil sa ginawa nilang kasunduan, hindi lang basta natapos ang away, may nabuo silang bago, isang lugar na dating pinag-aawayan, na yon magkakaroon na ng bagong pangalan at higit sa lahat, isang bagong purpose. Tinawag nila itong Beersheba. Ang ganda ng kahulugan nito kasi dual meaning siya. Pwedeng balon ng panunumpa dahil sa sumpaan nila o balon ng 7 dahil sa 7 tupa. So, yung kwento ng kapayapaan nila literal na inuukit nila sa mapa. Naging parte na ng lugar. At ito yung finale. Pagkatapos ng lahat, ano ang ginawa ni Abraham? Hindi siya nagtayo ng pader para protektahan yung balon. Hindi siya nagtayo ng kuta. Ang ginawa niya, nagtanim siya ng puno ng tamarisko at sumamba. Ito'y parang isang buhay na memoryal ng katapatan ng Diyos sa lugar na yon. At doon, tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. So sa huli, ang goal pala ay hindi lang para maangkin yung lupa. Ang goal ay para makagawa ng isang espasyo kung saan pwedeng makipag-ugnayan sa Diyos. Ang galing, no? Yung dating conflict zone, naging worship place. Okay, so bakit natin pinag-uusapan ng isang lumang kwento tungkol sa balon? Kasi, 'di ba, itong sinaunang kwento na to, isa siyang powerful na blueprint para sa mga alitan na kinakaharap natin ngayon sa sarili nating mga modernong balon. Ano ba yung mga balon natin ngayon? Well, pwedeng yung kabuhayan natin, yung career, pwedeng yung posisyon natin o status, o kaya yung mga relasyon natin, yung tiwala, minsan kahit yung mga ideya at opinyon natin.
Lahat tayo may mga bagay na ipinaglalaban kasi pakiramdam natin doon nakasalalay ang survival natin. Pero ito yung tanong na iniiwan sa atin ng kwento. Paano ba natin pinoprotektahan itong mga balon natin? Sa paraan ba na inilalayo natin ang ibang tao? O sa paraan na bumubuo tayo ng mga kasunduan para sa kapayapaan? Kasi ipinakita ni Abraham na ang goal hindi lang manalo. Ang mas malaking goal ay ayusin ang relasyon at magbigay-pugay sa isang mas mataas na layunin. Kaya, eto ang huling tanong para sa ating lahat. Sa mga balon sa buhay mo, ang goal mo ba ay angkinin ito para sa sarili mo lang? O ang goal mo ba ay magtayo ng isang lugar ng pagsamba sa tabi nito? Dahil yan ang pinakamalaking aral dito. Ang pagbabago ng pananaw na ang mga away natin, hindi lang yan mga laban na kailangang ipanalo. Pwede rin pala itong maging mga pagkakataon para lumikha ng kapayapaan na may pangmatagalang halaga.